This is crazy. I can't see the water now. Sa kabila ng mga kamanghamanghang tagumpay ng agham at teknolohiya, marami pa ring mga misteryo sa ating mundo na nananatiling hindi maipaliwanag. Ang mga ito ay patuloy na nagbibigay ng palaisipan at hamon sa mga sayantipiko at mananaliksik. Kahit na ganoon, ang bawat misteryo ay may kanya-kanyang kwento at kasaysayan, at ang mga ito ay patuloy na nagiging paksa ng mga pag-aaral at debate. Kung kaya't sa video na ito ating aalamin ang 20 kakaiba at nakakakilabot na misteryo, at kahit mismo scientists ay hindi maipaliwanag ito. Kaya tara, simulan na natin. Number 1, Bermuda Triangle. Ang Bermuda Triangle, na kilala rin bilang Devil's Triangle, ay isang lugar sa northwest part ng Atlantic Ocean na bumubuo ng isang triangle na ang mga tuktok ay sa Miami, Bermuda at San Juan, Puerto Rico. Ang lugar na ito ay naging sikat dahil sa mga misteryosong pagkawala ng mga barko at eroplano na dumadaan dito. Kabilang sa mga kilalang insidente ang pagkawala ng Flight 19 noong 1945 na isang grupo ng 5 torpedo gunman ng US Navy na nawala habang nasa isang training mission, at ang USS Cyclops naman noong 1918 na isang malaking barko ng US Navy na nagdadala ng higit sa 300 na crew at isang malaking cargo ng manganese ore na nawala ng walang bakas. Maraming teorya ang lumitaw upang ipaliwanag ang mga misteryosong pagkawala sa Bermuda Triangle. Kabilang ang mga natural na paliwanag tulad ng biglaang pagbabago ng panahon at malalakas na bagyo, mga magnetism anomaly na maaaring magdulot ng pagkasira ng mga navigational instruments, at mga supernatural na paliwanag tulad ng alien abductions at ang nawawalang kontinente ng Atlantis. Bagaman maraming mga paliwanag ang naibigay, wala pa ring tiyak na sagot sa mga misteryo ng Bermuda Triangle. Number 2, The Voynich Manuscript. Ang Voynich Manuscript ay isang misteryosong manuscript na isinulat sa isang hindi kilalang wika na tinatawag na Voynichese. Ang parchment kung saan ito isinulat ay na-carbon date noong early 15th century taong 1404 to 1438, at posibleng nagmula ito sa Italy noong panahon ng Italian Renaissance. Samantala, natuklasan ito ni Wilfrid Voynich na isang antiquarian bookseller noong 1912. Ang manuscript ay may iba't ibang seksyon kabilang ang herbal, astronomical, balneological, cosmological at pharmaceutical sections, pati na rin ang isang seksyon na may mga recipe. Napuno ito ng kakaibang mga larawan ng mga halaman, hubad na kababaihan, kakaibang mga bagay at mga simbolo ng zodiac. Ang wika at script nito ay hindi pa rin natutukoy at patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto. Maraming teorya tungkol sa kung sino ang sumulat nito, kabilang sina Roger Bacon, si Wilfrid Voynich mismo at iba pa. May mga nagsasabi na ito ay isang natural na wika, na isang constructed language o isang uri ng cryptography. Maraming pagtatangka na i-decode ito, ngunit wala pang nagtagumpay. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang medical na gabay para sa kalusugan ng kababaihan. Gayunpaman, hanggang ngayon nananatiling isang malaking misteryo ang Voynich Manuscript. Number 3, Everlasting Storm. Ang Everlasting Storm, nakilala rin bilang Catatumbo Lightning, ay isang kakaibang natural na phenomenon na nagaganap sa northwest side ng Venezuela, sa rehiyon ng Catatumbo River. Ang storm na ito ay nagaganap sa lugar kung saan ang Catatumbo River ay umaagos papunta sa Lake Maracaibo. At halos gabi-gabi ito nagaganap na may average na 260 hanggang 300 nights bawat taon. Ang bawat storm ay maaaring tumagal ng hanggang 10 hours, na may humigit kumulang 28 lightning bawat minuto. Bagaman may ilang teorya tungkol sa kung bakit nagaganap ang Catatumbo Lightning, ngunit nanatiling wala pa ring tiyak na paliwanag ang mga sayantipiko. Samantala, ang ilan sa mga teorya ay nagsasabi na ito ay dahil sa kombinasyon ng mga lokal na kondisyon ng panahon, tulad ng mataas na humidity at mga hangin mula sa Andes Mountains. Gayun din, ang ibang mga teorya ay nagsasabi na ang methane na nagmumula sa mga basang lupa sa paligid ng Lake Maracaibo ay maaaring nag-aambag sa pagbuo ng kidlat. Gayunpaman, ang Catatumbo Lightning ay mahalaga rin sa ekosistema dahil ito ay nagpo-produce ng malaking bahagi ng atmospheric ozone ng mundo. Patuloy ang mga pag-aaral upang maunawaan ang eksaktong mekanismo sa likod ng phenomenon na ito, ngunit hanggang ngayon ito ay nananatiling isang misteryo. Ang Catatumbo Lightning ay naging simbolo ng rehiyon at isang mahalagang bahagi ng lokal na kultura at turismo. Number 4, the Longyu Caves. Ang Longyu Caves na natuklasan noong 1992 ng 4 na magsasaka sa Longyu County, Zhejiang Province, China.
na isa sa mga pinakakilalang hindi maipaliwanag na misteryo sa mundo. Ang mga kuweba ay binubuo ng 24 na malalaking hand-carved na sandstone caverns. Bawat isa ay may sukat na higit sa 1,000 square meters at may taas na mulatin hanggang 30 meters. Ang kabuuang excavated area ay tinatayang nasa 30,000 square meters. Ang mga kuweba ay may straight na mga pader at ceiling na may mga columns na sumusuporta sa bubong, at ang mga pico marks sa mga pader at ceiling ay pare-pareho na nagpapahiwatig ng sistematikong paraan ng konstruksyon. Bawat kuweba ay may isang pasukan na konektado sa isang vertical shaft na may sculpted staircase. Samantala, walang anumang historical records na naglalarawan kung sino ang gumawa ng mga kuweba, paano ito ginawa, o bakit ito ginawa. At walang natagpo ang mga tools o ebidensya na magpapaliwanag kung paano nagawa ang mga intricate na istruktura. Maraming teorya ang lumabas tungkol sa layunin ng mga kuweba, mula sa ancient storage spaces hanggang sa elaborate underground palaces, ngunit wala pang napatunayan. Ang Longyu Caves ay nananatiling isang malaking palaisipan para sa mga archaeologists, scientists at historians. Number 5, the Nazca Lines. Ang Nazca Lines ay isa sa mga pinakakilala na misteryo sa mundo na hindi pa rin ganap na nauunawaan ng mga sayantipiko. Matatagpuan ng mga ito sa Nazca Desert sa southern Peru, malapit sa bayan ng Nazca. Binubuo ito ng higit sa 800 straight lines, 300 geometric shapes at 70 representations ng mga hayop at halaman. Tinatayang ginawa ang mga linya ng ancient Nazca culture sa pagitan ng mga taong 500 before Common Era at 500 Common Era. Samantala, naniniwala ang mga archaeologists na nagawa ang mga ito sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga mapupula na bato na tumatakip sa Peruvian Desert. Dahil dito lumabas at nakita ang puting buhangin sa ilalim. Dahil ang lugar ng Nazca ay napakatuyo, walang hangin at isolated, ay napanatili ng mga katangiang ito na umiral ang mga linya sa loob ng mahigit 2,000 years. Gayunpaman, may iba't ibang teorya tungkol sa layunin ng mga linyang ito. Una ay ayon kay Maria Raiche, at ang kanyang teorya ay maaaring mayroon daw itong kaugnayan sa astronomiya at kalendaryo. Samantala, naniniwala ang ilang sayantipiko na bahagi ito ng mga ritual na may kaugnayan sa tubig at agrikultura. At ang pinaka-popular naman na teorya ay ang ginawa ito bilang landing strips para sa mga alien spacecraft. Dahil sa kakaunting pag-ulan at hangin sa rehiyon, nanatiling buo ang mga disenyo sa loob ng libu-libong taon. Samantala, patuloy ang mga pagsisikap na mapanatili at mapag-aralan ng mga linya upang higit pang maunawaan ang kanilang layunin at kahulugan. Ang Nazca Lines ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at palaisipan sa mga mananaliksik at sa mga bumibisita dito mula sa buong mundo. Number 6, Phaistos Disc. Ang Phaistos Disc ay isang misteryosong artifact na natagpuan sa Minoan Palace ng Phaistos sa Crete noong 1908. Ito ay isang baked clay disc na may diameter na humigit kumulang 15 centimeters at may mga nakaukit na simbolo na nakaayos sa isang spiral pattern. Ang mga simbolo ay may kabuuang bilang na 242 symbols na iba't ibang uri na hindi pa ganap na naiintindihan o na-decode. Maraming eksperto ang naniniwala na ang mga simbolo sa Phaistos Disc ay bahagi ng isang hindi pa kilalang sistema ng pagsusulat. Ang ilan ay nagmumungkahi na ito ay maaaring isang silabary o logography, ngunit wala pang tiyak na sagot. Ayon naman sa ilang pag-aaral, ang disc ay maaaring isang relihiyosong teksto na nag-aalay ng dasal sa isang diyosa. Si Gareth Owens, na isang linguist at archaeologist, ay nagsabi na ang disc ay maaaring isang himno para kay Astarte, ang diyosa ng pag-ibig. Bagaman karamihan ng mga eksperto ay naniniwala na ang disc ay tunay, may ilang nagsasabi na ito ay maaaring isang hoax o peke. Samantala, walang tiyak na timeline ng pagkakagawa kung kailan ito naitatag. Kahit ayon sa forensic geochronology tests, ang Phaistos Disc ay kasalukuyang nakadisplay sa Archaeological Museum of Heraklion sa Crete. Number 7, Shroud of Turin. Ang Shroud of Turin ay isang misteryosong linen na tela na sinasabing ginamit bilang pangcover sa katawan ni Hesukristo pagkatapos ng kanyang pagpapako sa krus. Ang shroud ay unang ipinakita sa publiko noong 1354 sa Lirey, France, at mula noong 1578 ito ay nakaimbak lamang sa katedral ng San Giovanni Battista sa Turin, Italy. Ang tela ay may sukat na 14.6 feet ang haba at 3.5 ang lapad.
At mayroon itong malabong imahe ng isang lalaking may balbas na may mga marka ng dugo na tumutugma sa mga sugat na natamo ni Jesus ayon sa mga ebanghelyo. Noong 1898 natuklasan ni Secondo Pia na ang negatibong larawan ng shroud ay nagpapakita ng mas malinaw na imahe ng isang tao. Noong 1988, ang carbon dating ay nagpakita na ang tela ay mula sa pagitan ng mga taong 1260 at 1390 Anno Domino na nagdulot ng mga pagdududa sa pagiging tunay nito. Kamakailan lamang, ang mga Italian scientists ay gumamit ng wide-angle X-ray scattering upang i-radiocarbon dating ang tela kung ito ba ay nag-exist na ng mahigit 2,000 years na muling nagpasiklab ng debate tungkol sa pagiging tunay nito. Hanggang ngayon nananatiling isang malaking misteryo ang Shroud of Turin. Number 8. Stonehenge. Ang Stonehenge ay isa sa mga pinakakilala na archaeological site sa mundo na matatagpuan sa Wiltshire, England. Binubuo ito ng isang bilog ng mga malalaking bato na tinatawag na sarcens at mas maliliit na bluestones na itinayo noong Neolithic period. Humigit kumulang 5,000 years na ang nakalilipas. Bagaman maraming teorya ang naipresenta, nananatiling misteryo ang eksaktong layunin at paraan ng pagkakagawa nito. Ang mga sarsen stones ay natukoy na nagmula sa Westwoods na malapit sa Marlborough, England, habang ang mga blue stones ay nagmula sa Preseli Hills sa Wales. Gayunpaman ang altar stone na isang malaking blue stone ay natuklasang nagmula sa northeast ng Scotland na nagpapahiwatig ng mas advanced na transportasyon at organisasyon ng lipunan noong panahon na yon. Maraming teorya ang nagsasabi na ang Stonehenge ay maaring ginamit bilang isang astronomical observatory, isang lugar para sa mga ritual o isang lugar para sa pagpapagaling. Subalit wala pang tiyak na ebidensya na magpapatunay sa alinman sa mga ito. Samantala, ang paraan kung paano nailipat at naitayo ang mga malalaki na bato ay isa ring malaking misteryo. Ang teknolohiya at pamamaraan na ginamit upang mailipat ang mga ito ay hindi pa rin lubusang nauunawaan. Number 9. The Dancing Forest. Ang Dancing Forest na matatagpuan sa Kuronian Spit sa Kaliningrad Oblast, Russia ay isang kakaibang lugar na puno ng mga pine trees na may hindi pangkaraniwang mga hugis. Ang mga puno dito ay baluktot at nakapulupot sa iba't ibang direksyon na parang sumasayaw kaya tinawag itong Dancing Forest. Ang mga puno ay nakabaluktot sa mga hugis tulad ng spirals, rings at iba pang komplikadong mga pattern. Samantala maraming teorya ang lumabas upang ipaliwanag ang kakaibang hugis ng mga puno. Kabilang dito ang epekto ng malakas na hangin, hindi matatag na lupa at maging ang posibleng impluensya ng mga caterpillar. Gayunpaman wala pang teorya ang lubos na nakapagbibigay ng tiyak na paliwanag. Ang Dancing Forest ay itinanim noong 1960s bilang bahagi ng isang reforestation project. Sa kabila ng mga pagsisikap na ipaliwanag ang kanilang kakaibang hugis, nananatiling isang misteryo kung bakit ganito ang kanilang anyo. Ang Dancing Forest ay patuloy na nagbibigay ng intrigue at misteryo sa mga mananaliksik at mga bumibisita rito, at ang kanilang kakaibang hugis at ang kawalan ng tiyak na paliwanag ay nagiging dahilan upang ito ay maging isa sa mga hindi maipaliwanag na misteryo ng kalikasan. Number 10. The Mapimi Silent Zone. Ang Mapimi Silent Zone, na kilala rin bilang La Zona del Silencio, ay isang lugar sa Chihuahuan Desert sa northern Mexico na kilala sa mga kakaibang penomena at misteryo. Matatagpuan ito sa Mapimi Biosphere Reserve na sumasaklaw sa mga estado ng Chihuahua, Durango at Coahuila. Ang lugar na ito ay naging sikat dahil sa mga ulat ng mga radio anomalies and magnetism kung saan ang mga radio signals ay hindi gumagana at ang mga kompas ay nagiging hindi accurate. Noong 1970, isang Athena rocket mula sa US Air Force ang nag-crash sa lugar na ito na nagdulot ng interes mula sa mga sayantipiko at nagpasimula ng mga kwento tungkol sa mga kakaibang pangyayari. Samantala ang mga lokal na residente ay nagulat ng mga kakaibang ilaw sa kalangitan, mga UFO sightings at mga kakaibang nilalang na may suot na silver suits. Ang lugar ay tinawag na Zone of Silence dahil sa mga problema sa komunikasyon na naranasan ng mga mananaliksik na nagtatrabaho doon. May iba't ibang teorya kung bakit nagaganap ang mga anomalya sa Mapimi Silent Zone. Ang ilan ay naniniwala na ito ay dahil sa mataas na konsentrasyon ng mga mineral tulad ng magnetite sa ilalim ng lupa na maaring makaapekto sa mga radio waves at magnetic fields. Ang iba naman ay naniniwala na ang lugar ay isang whirlpool of energy ng mundo, kung kaya't nagdudulot ito ng mga kakaibang pangyayari.
Mayroon ding mga teorya na ang mga meteorite na bumagsak sa lugar ay nagdulot ng mga pagbabago sa magnetic properties ng lupa. Ang Mapimi Silent Zone ay patuloy na pinag-aaralan ng mga sayantipiko upang maunawaan ang mga kakaibang penomena na nagaganap dito. Gayunpaman, ang lugar ay naging isang popular na destinasyon para sa mga turista at mga UFO enthusiast na nagnanais makaranas ng mga kakaibang pangyayari at makita ang mga kakaibang tanawin ng disyerto. Number 11. Lost Cities of the Amazon. Ang mga nawawalang lungsod ng Amazon ay isa sa mga pinakakilalang hindi maipaliwanag na misteryo sa kasaysayan. Kamakailan lamang gamit ang LiDAR technology, natuklasan ng mga sayantipiko ang mga bakas ng sinaunang mga lungsod ng Amazon na may edad na 2,500 years sa kagubatan ng Amazon. Ang mga lungsod na ito na matatagpuan sa Opano Valley sa Ecuador ay may komplikadong network ng mga sakahan, kalsada at mga platform na nagpapakita ng mataas na antas ng organisasyon at urbanisasyon. Ang mga istrukturang ito ay binubuo ng higit sa 6,000 na mga rectangular na platform, mga terrace ng agrikultura at mga sistema ng drainage na bumubuo ng hindi bababa sa 15 na natatanging mga pamayanan na konektado sa malawak at tuwid na mga kalsada. Ang mga sayantipiko ay naniniwala na ang mga pamayanan na ito ay tinirhan ng mga tao mula sa mga kultura ng Kilamope at Upano mula 500 before Common Era hanggang 300 to 600 Common Era. Samantala, tinatayang ang pangunahing hanapbuhay ng mga residente rito ay nakatuon sa agrikultura, nagtatanim ng mais at kamote. Ang mga bagong tuklas na ito ay nagpapakita na ang mga sinaunang tao sa Amazon ay nabuhay sa isang complex urban society na nagbabago sa ating pananaw sa kasaysayan ng rehiyon. Bagaman marami na ang natuklasan, marami pa ring mga tanong ang nananatiling hindi nasasagot tungkol sa mga nawawalang lungsod na ito, kabilang ang dahilan ng kanilang pagkawala at kung paano sila nabuhay sa gitna ng makapal na kagubatan ng Amazon. Number 12. Roman Dodecahedron. Ang Roman Dodecahedron ay isang misteryosong artifact na patuloy na humahamon sa mga archaeologists and historian. Ito ay isang maliit, hollow na bagay na gawa sa tanso o bato na may 12 pentagonal faces at bawat face ay may butas sa gitna na magkakaiba ang laki. Ang mga dodecahedron na ito ay natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Europe, partikular sa mga rehiyon ng Gaul at Roman Germany. At tinatayang mula pa ito noong 2nd to 4th century Common Era. Karaniwang may sukat na mula 4 hanggang 11 centimeters ang diameter at ang bawat faces nito ay may butas na magkakaiba ang laki at ang mga sulok ay may mga nakausling knob. May mga teorya na ito ay ginamit bilang isang instrumento para sa pagsukat ng distansya o laki ng mga bagay. Isang spool knitting device para sa paggawa ng mga gloves, isang relihiyosong artifact o simpleng laruan o dekorasyon. Ang unang dodecahedron ay natagpuan noong 1739 sa Aston, Hertfordshire at natagpuan din sa Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Luxembourg, Netherlands, Switzerland at United Kingdom. Hanggang ngayon, walang tiyak na paliwanag kung ano ang tunay na gamit ng mga Roman dodecahedron na nagdaragdag sa misteryo nito. Number 13. The Devil's Kettle. Ang Devil's Kettle ay isang kakaibang natural na phenomenon na matatagpuan sa Judge C.R. Magny State Park sa northern Minnesota. Ang Brule River ay nahahati sa dalawang bahagi ng isang rock outcropping na kung saan ang tubig sa isang bahagi ay bumabagsak bilang isang typical na falls, habang ang isang bahagi naman ay bumabagsak sa isang malaking butas na tila nawawala ang tubig. Sa loob ng maraming taon, walang nakakaalam kung saan napupunta ang tubig na bumabagsak sa butas na ito na nagdulot ng maraming haka-haka at eksperimento. Samantala, maraming eksperimento ang isinagawa upang subukang tuklasin kung saan napupunta ang tubig, kabilang ang paggamit ng mga ping-pong balls, dice at iba pang materyales. Gayunpaman, walang malinaw na sagot ang nakuha mula sa mga ito. Ang pinakakaraniwang teorya dito ay sinasabing ang tubig ay dumadaloy sa ilalim ng lupa at muling lumilitaw sa Brule River downstream, kumbaga parang bumabalik lamang ang tubig. Gayunpaman, kamakailan lang ang pag-aaral ng Minnesota Department of Natural Resources ay nagpakita na ang dami ng tubig bago at pagkatapos ng pagbagsak nito ay halos magkapareho, na nagpapahiwatig na ang tubig ay bumabalik sa ilog malapit sa lugar kung saan ito bumabagsak.
Upang kumpirmahin ng teoryang ito, ang mga hydrologist ay nagplano na gumamit ng biodegradable dye upang subaybayan ang daloy ng tubig mula sa Devil's Kettle at makita kung saan ito muling lilitaw. Ang Devil's Kettle ay hindi lamang isang natural na kababalaghan kundi isa ring patuloy na paalala ng mga misteryo ng kalikasan na hindi pa lubusang nauunawaan ng agham. Number 14, the Main Penny. Ang Main Penny na kilala rin bilang Goddard Coin ay isang Norwegian silver coin mula sa panahon ng paghahari ni Olaf Kyrre, na hari ng Norway mula 1067 hanggang 1093 Anno Domini. Samantala natuklasan ito noong 1957 sa Goddard site sa Maine, USA ng mga amateur archaeologists na sina Guy Melgren at Ed Rung. Ang coin na ito ay naging sentro ng kontrobersyal at misteryo dahil sa kanyang pinagmulan at kung paano ito nakarating sa Amerika bago pa man dumating si Columbus. Natagpuan ang coin sa isang archaeological dig site na naglalaman ng iba't ibang artifacts tulad ng stone tools at fire pits. Noong una, inakala ni Melgren na ang coin ay mula sa 12th century England. Ngunit noong 1978, natuklasan ng isang London dealer na ito ay isang Norse penny. Ang coin ay itinuturing na ebidensya ng posibleng Viking contact sa North America na nagpapakita na maaaring narating ng mga Vikings ang Amerika ilang siglo bago narating ni Columbus. Hanggang ngayon walang tiyak na paliwanag kung paano nakarating ang coin sa Maine. Gayunpaman maraming teorya ang lumabas, kabilang ang posibilidad na ito ay dinala ng mga Norse explorers o naipasa sa pamamagitan ng trade routes. Ang Main Penny ay nananatiling isang malaking palaisipan para sa mga archaeologists at historians. Number 15, Al-Nasla Rock. Ang Al-Nasla Rock ay isang kakaibang geological formation na matatagpuan sa Taima Oasis sa northwestern Saudi Arabia. Ang rock formation na ito ay binubuo ng dalawang malalaking block ng sandstone na magkasamang nakatayo ngunit mayroong isang manipis at halos perpektong straight cut sa gitna. Ang hiwa na ito ay tila napakakinis na parang ginamitan ng laser na nagdudulot ng maraming haka-haka at teorya tungkol sa pinagmulan nito. May ilang teorya na naglalayong ipaliwanag ang misteryosong hiwa sa Al-Nasla Rock. Ang isa sa mga teorya ay nagsasabing ang hiwa ay resulta ng plate tectonics kung saan ang paggalaw ng Earth's crust ay maaaring nagdulot ng pagkabasag ng bato. Ang iba naman ay naniniwala na ang cut na ito ay maaaring dulot ng natural process ng weathering at erosion kung saan ang hangin at tubig ay unti-unting nag-ukit sa bato sa loob ng libu-libong taon. Mayroon ding mga teorya na nagsasabing ang hiwa ay maaring resulta ng isang joint na isang natural na pagkabasag ng bato ngunit hindi direktang na-displace. Ang Al-Nasla Rock ay hindi lamang kilala sa kanyang kakaibang hiwa kundi pati na rin sa mga petroglyphs o sinaunang ukit sa bato na matatagpuan sa ibabaw nito. Ang mga ukit na ito ay nagpapakita ng mga imahe ng mga hayop at tao na nagbibigay ng sulyap sa sinaunang kultura ng rehiyon. Ang lugar ay naging isang popular na destinasyon para sa mga turista at mga mananaliksik na nagnanais makita ang kakaibang tanawin at pag-aralan ng mga misteryo nito. Ang Al-Nasla Rock ay nananatiling isang misteryo na nagbibigay ng inspirasyon at palaisipan sa mga mananaliksik at mga bisita mula sa buong mundo. Number 16, Lake Winnipesaukee Mystery Stone. Ang Lake Winnipesaukee Mystery Stone ay isang kakaibang artifact na natagpuan noong 1872 sa Meredith, New Hampshire, malapit sa Lake Winnipesaukee. Ang bato ay may sukat na humigit kumulang 4 inches ang haba at 2.5 inches ang kapal. At ito ay hugis itlog na may iba't ibang mga ukit na simbolo sa magkabilang bahagi. Ang isang bahagi ng bato ay may ukit ng isang muka, isang tainga ng mais at iba pang mga figures, habang ang kabilang bahagi ay may mga abstract design tulad ng mga baligtad na arrow, isang moon shape, mga tuldok at isang spiral. Ang bato ay may butas na dumadaan mula itaas hanggang ibaba na tila binutas mula sa magkabilang dulo gamit ang iba't ibang laki ng drill bits na nagpapakita ng mataas na antas ng pagkakagawa. Maraming teorya ang lumitaw upang ipaliwanag ang pinagmulan at layunin ng Mystery Stone. Ang ilan ay naniniwala na ito ay maaaring isang Thunderstone na isang uri ng artifact na pinaniniwala ang may supernatural na pinagmulan. Ang iba naman ay nagmumungkahi na ito ay maaaring isang simbolo ng kasunduan sa pagitan ng dalawang tribo ng mga katutubong Amerikano. Gayunpaman noong 1994, isang bore scope analysis ang isinagawa sa mga butas ng bato at natuklasan na ang mga ito ay tila ginawa gamit ang mga power tools mula sa 19th or 20th century na nagdudulot ng higit pang misteryo dahil hindi pa nag-e-exist ang mga power tools noong sinaunang panahon.
Ang bato ay kasalukuyang nakadisplay sa New Hampshire Historical Society at patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto, ngunit nananatiling isang hindi maipaliwanag na misteryo sa larangan ng archaeology. Number 17, Tabby Star. Ang Tabby Star, nakilala rin bilang KC 8462852 o Boyajan Star, ay isang misteryosong bituin na matatagpuan sa constellation of Cygnus, mga 1,470 light years mula sa Earth. Ang bituin na ito ay naging sikat dahil sa kakaibang pagdilim nito na umaabot hanggang 22% ang pagdilim ng liwanag nito na hindi maipaliwanag ng mga karaniwang teorya tungkol sa mga bituin. Ang kakaibang pagdilim na ito ay unang natuklasan ng mga citizen scientists sa pamamagitan ng data mula sa Kepler Space Telescope. Ang Tabby Star ay isang F-type main sequence star na may kasamang red dwarf companion. Ang bituin ay may hindi regular na pattern ng pagdilim mula 5% hanggang 22% na tumatagal ng ilang araw. Isa sa mga pinaka-controversial na teorya ay ang posibilidad na ang pagdilim ay sanhi ng isang alien megastructure, ngunit ito ay hindi suportado ng ebidensya. Samantala, ang isang teorya naman ay nagsasabing ang pagdilim nito ay sanhi ng isang swarm of comets na umiikot sa bituin, habang ang pinakabagong teorya ay nagsasabing ang pagdilim ay sanhi ng isang malaking ulap ng alikabok sa orbit ng bituin. Gayunpaman, hanggang ngayon nananatiling isang malaking misteryo ang Tabby Star. Number 18, the Sargasso Sea. Ang Sargasso Sea ay isang natatanging bahagi ng Atlantic Ocean na kilala sa kakaibang katangian nito. Ito ang tanging dagat na walang boundary ng lupa, bagkus ay napapalibutan ng apat na malalaking ocean currents, ang Gulf Stream North Atlantic Current, Canary Current at North Atlantic Equatorial Current. Kilala ito sa malinis at kulay blue na tubig, pati na rin sa malawak na sakop ng sargassum seaweed na lumulutang sa ibabaw. Ang lugar na ito ay matagal nang pinagmumulan ng mga kwento ng mga ghost ships at kakaibang pangyayari, at minsan pa nga ay iniuugnay sa Bermuda Triangle. Ang mga malalaking sakop ng sargassum seaweed ay nagbibigay ng tirahan sa maraming uri ng marine species na hindi matatagpuan sa ibang bahagi ng mundo. Samantala, maraming kwento ang nagmula sa mga sailor na nagsasabing nakakita sila ng mga ghost ships at kakaibang nilalang sa lugar na ito. Ang mga alamat na ito ay nagdagdag sa misteryo at kagandahan ng Sargasso Sea. Ang mga kamakailang pag-aaral ay nagpapakita na ang mga eddies o swirling currents sa ilalim ng dagat ay nagdadala ng mga nutrients mula sa kailaliman ng karagatan patungo sa ibabaw na nagiging sanhi ng pagdami ng phytoplankton at iba pang marine life. Ang Sargasso Sea ay hindi lamang isang natural na kababalaghan, kundi isa ring mahalagang bahagi ng marine biodiversity. Number 19, Lost Colony at Roanoke. Ang Lost Colony ng Roanoke ay isa sa mga pinakakilalang hindi maipaliwanag na misteryo sa kasaysayan ng Amerika. Noong August 1587 na isang grupo ng humigit kumulang 150 na English settlers ang dumating sa Roanoke Island na ngayon ay bahagi na ng North Carolina upang magtatag ng unang permanenteng English settlement sa New World. Ang kanilang leader na si John White ay bumalik sa England upang kumuha ng mga karagdagang supplies, ngunit na-delay ang kanyang pagbabalik dahil sa digmaan sa pagitan ng England at Spain. Nang bumalik siya noong 1590, natagpuan niyang walang bakas ng mga colonists maliban sa salitang Croatoan na nakaukit sa isang poste. Maraming teorya ang lumabas upang ipaliwanag ang kanilang pagkawala. Kabilang ang posibilidad na pinatay o dinukot sila ng mga Native Americans. Sinubukan nilang bumalik sa England, ngunit nawala sa dagat o sumama sila sa isang friendly tribe at naging bahagi ng kanilang komunidad. Kamakailan may mga archaeological discoveries na nagpapahiwatig na ang ilang colonies ay maaaring nanirahan sa mga lugar na malapit sa Roanoke, tulad ng Site X at Site Y na naglalaman ng mga Elizabethan artifacts. Hanggang ngayon, walang tiyak na paliwanag kung ano ang nangyari sa Lost Colony ng Roanoke, at ang kanilang pagkawala ay patuloy na nagbibigay ng intrigue at misteryo sa mga historians at archaeologists. Number 20, the Hessdalen Lights. Ang Hessdalen Lights ay isang hindi maipaliwanag na kababalaghan na nagaganap sa Hessdalen Valley, Norway, na kung saan ang misteryosong mga liwanag na may iba't ibang kulay, hugis at laki ang madalas makita sa kalangitan, partikular sa gabi. Simula pa noong 1980s, ang mga ilaw na ito ay naging paksa ng matinding pag-aaral at pagre-research. May ilang teoryang nagsasabi na ang mga liwanag ay bunga ng natural na plasma, piezoelectric effect mula sa quartz sa ilalim ng lupa,
o electromagnetic disturbances mula sa solar wind, subalit walang isang malinaw na paliwanag ang napatunayan. Ang Project Hessdalen na inilunsad noong 1983 at ang EMBLA Project noong 1999 ay naglalayong masusing pag-aralan ng mga liwanag gamit ang iba't ibang high-tech na kagamitan, ngunit nananatiling misteryo ang pinagmulan ng Hessdalen Lights. Bagamat maraming teorya, patuloy na naghahanap ang mga eksperto ng mas tiyak na sagot ukol sa kakaibang kababalaghang ito.